Magandang umaga. Ang ating topic ay ang pag-uusapan natin ay ang pang-Kristiyano na pamagat na nakakahiya o in English it's a shame. Ano ba ang senaryo o halimbawa ng sa buhay natin ng nakakahiya? Una, ang istorya ng isang kumpadre na naboto bilang isang bagong presidente sa PTA o Parents Teachers Association. Sa school na kung saan isang araw nagbalak siyang tumakas sa likod ng entablado. Anong dahilan? Siya ay nahihiya dahil baka mataas sa expectations o mataas ang kanilang hinahangad sa bagong presidente. Pangalawa, si Mang Anding na isang farmer ay nangutang sa mag-asawa ng 150 pesos. Para saan ba yung 150 pesos? Yun ay paggawa ng bubong na gawa sa dried na leaves o yung mga tuyo-tuyong dahon para sa bubong ng kanyang bahay kubo. So, pumunta siya doon para mangutang. Pero, makalipas ng isang taon, walang nangyari. Ni hi, hello, hindi siya nagparamdam. Ang sabi tuloy ng asawang lalaki sa asawang babae, nasaan na si Mang Anding? Hinahanap nila. Ang sagot naman asawang babae, naku, nahihiya yun. Kaya siguro, hindi na nagpakita. Sumagot ulit ang lalaki, di ba mas nakakahiya ang nagtatago, tapos hindi nagpapakita, kesa sa sabihin mo ang dahilan kung bakit ka nangutang at hindi makapagbayad? Para naman bago sa yung ugaling ganyan ng isang tao na hindi marunong tumupad sa isang pangako. Tingnan mo, isang araw, darating din yun, ang sabi ng asawang babae. At makalipas ng kalahating taon, si Mang Anding ay may dalang isang sakong, anong dala niya? Hindi bigas, kamote. Kamote, at ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya nakapagbayad. Hiyang-hiya siya sa ginawa niya. Kaya sinabi niya bakit siya hindi nakapunta dahil nagkasakit siya, nagkasakit ang kanyang mga anak, hindi naging maganda ang ani, at kung ano-ano pa. Dumako naman tayo sa ibang storya. So yung pangalawa, yun ang kahiya-hiya. Okay? Kasi ang pinag-uusapan natin nakakahiya. So, yun ang pangalawang nakakahiyang ginawa sa pangalawang storya. Dumako tayo sa pangatlong storya. Dito naman ay ang isang pinakahuling storya ay tungkol sa misyonaryong tiga-ibang bansa o foreigner. So, sabihin na natin hindi niya alam ang mga tradisyon sa Pilipinas. So, sa ibang bansa, syempre, dapat dun mapaspasan, mabilisan. Sa atin, medyo tayo, alam mo na, medyo nagpapahinga, ganyan-ganyan. So, ang sabi ng misyonaryo pagdating, tulungan mo naman ako, kaibigang Pilipino, na kausapin ko ang lokal na, pastor. So, ang sabi naman nung kaibigan niyang Pilipino, mamaya na. So, isang dahilan yun na pag-isip ang isa. Humingi nga siya ng pabor sa kaibigan niyang Pilipino na ipakilala siya sa isang pastor, pero ayaw naman ng kaibigan niyang Pilipino. Hindi naman sa ayaw, pero meron kasing tradisyon. Yun yung siesta. So yung siesta yung nagpapahingan tuwing hapon. So 1 o'clock gusto siguro nilang pumunta pagkatapos ng lunch. Sabi ng Pilipino niyang kaibigan, wag muna kasi siesta, nakakahiya. So napailing na lang ang misyonaryong foreigner. Kasi sabi niya sa isip niya, sayang naman ang mahalagang opportunity. So yung oportunidad, 'di ba? Yung pagkakataon kasi umiikot ang oras. So sabi naman ng kaibigan niya Pilipino, sa ibang araw na lang at nakakahiya. Nagpapahinga sila. Sasamahan pa kita. So, yun ang nangyari.
Ang unang storya ay nagsasaad sa atin na siya ay nahihiya sapagkat malaki ang inaasahan sa kanya bilang isang bagong presidente. Ang pangalawang storya ay wala siyang isang salita o no word of honor. Dahil sa kasalanang nagawa na hindi niya at nabuking siya. So, yun ang nangyari sa kanya. Yun ang pangalawang nakakahiya kasi ginawa niya yun tapos tatakasan niya. Siyempre nakakahiya yun, di ba? So, at ang panghuling story ang kumakatawan sa moral at ang tamang kaugalian ng isang Pilipino o isang tao na lang ang delikadesa. O katulad lamang ng pag-approach mo sa isang presidente nang walang protocol o na walang proseso para kausapin siya. So, yun ang nakakahiya. Yun yung pangatlong storya. Parang doon lang tayo nagbabase. So, sa kaso naman ni Mang Anding, isang dahilan ay ang paghihina ng loob niya na gumawa siya ng tama kahit na gustuhin niya kasi nga nanghina yung loob niya eh. Tulad yan ng isang estudyante na umiiwas sa isang profesor dahil siya ay may umiiwas siya dahil hindi niya nagawa yung mga requirements o yung mga documents o mga paper na dapat niya isubmit. So, nahihiya siya. Siguro, isa sa inyo ay ganun. Kaya, tumatakas na lang siya. So, dahil sa nawala na ang kanyang dahil sa isang babae, dumidistansya naman siya. Dahil, nawala niya yung martilyo ng kaibigan niya. So, ang ginagawa niya, umiiwas siya, dumidistansya siya, kunyari hindi niya kilala. Uso sa ating mga Pilipino yun. Kaya, may magsasabi na lang na kung sakaling may nagkamali siya sa kanyang trabaho, wala na siyang magawa kasi nga, nahihiya na siya. So, yun ang mga senaryo ng nakakahiya. Yung iba kasi nagre-resign na lang, ayaw nilang mapagalitan. Kaya sabi nila, mag-resign na lang ako. Kasi naman mapagalitan pa ako. Yun ang isa pang nakakahiya kasi mapapahiya talaga siya. So, para sa ating susunod, sa ganitong paraan, ang hiya ay nagagamit sa maling lugar o maling paraan. Hindi kailangan dito ang pagiging duwag o irresponsable tulad ng isang bata na tumatakbo sa palayo ng kanyang mga kasalanan. 'Di ba? Minsan nakabasag, tumatakbo na lang tayo. So, ayaw niyang masisi o mapagalitan na tulad ng isang bata, nagtatago na lang siya. So, yun ang dahilan. So, ang tamang paraan ng pagiging isang Kristiyano ay akuin mo ang iyong kasalanan at ipaliwanag at humingi ng sorry. Okay? O pasensya sa lahat ng ginawa mo at magbago ka ng bukal sa iyong puso at isipan. Puso at isipan. Upang ang isang relasyon ay tumibay at lumago. Okay? So, magagawa lang natin ito kapag may tibay ang loob mo at nasa tamang paraan. So, dapat may guts ka. Sabi nga nila, tibay ng loob is guts. No guts, no glory. So, akala nyo, madali no, pero hindi. But of course, bakit di natin subukan? Wala naman mawawala pag ginawa natin, di ba? Ang magbago. Datapwat, nakalaya tayo sa hindi tamang karanasan ng hiya. Kasi may mga maling notions o maling paniniwala ng hiya. Yung mga istoryang sinabi ko tungkol sa yung nagtatago siya sa entablado kasi ayaw niyang mag-expect yung tao sa kanya ng pagiging presidente niya, dapat magaling siya. So, yung mga maling paraan. So, ang isang kasalanan ay dapat maramdaman na ito ay kahiya-hiya. Okay? Kahiya-hiya. Hindi lang dahil tayo ay nabuko o nabuking, dahil ito ay kahiya-hiya talaga. Kahit sa Biblia, makikita mo yun. Hindi lang dahil sa tayo ay mali, pero yun ay talagang hindi dapat gawin. Kasi malaki na tayo, kaya dapat alam na natin dapat nating sabihin at gawin. Mahina daw ang Pilipino na makaramdam na may pagkakasala, kaya sa pakiramdam, ang kahihiyan nila
hindi masyadong mababaw. Kasi insensitive, yun nga ang tawag doon, insensitive. Kaya dapat maging sensitive tayo na ang kahihiyan ay dapat nasa may maling paraan. Maling paraan, hindi yung kanina na kinuwento ko sa inyo na nahihiya lang siya dahil sa ganito, mababaw lang yun. Yung maling paraan talaga nakakahiya, 'di ba? Katulad ng pagkakamali ang bata at bilang isang magulang, naninermon sila, 'di ba? Hindi ka ba nahihiya? 'Di ba sinasabi ng magulang at hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Hindi sila concerned sa maling ginagawa ng bata, kundi sa kahihiyan at reputasyon ng isang magulang. Kaya, yun ang dapat nating gawin. Hindi dapat yung sarili ang natin iisip natin o yung mga nakakarinig sa atin. Isipin natin ang maling ginawang paraan ng bata at ituwid natin yun. So, maidudulot na sa magulang, sa ibang member ng pamilya na gayon din sa loob ng bahay na may nag-aaway. Okay? Madalas na ganito ang diskusyon o dialogue na mapapahiya ko kasi kapitbahay ko disente tapos anak ko ganyan pinapaganyan ko. So, concern lang sila sa sarili nila. Pwede ba tumigil ka na, nakakahiya ka, narinig ka ng kapitbahay, yun ang sinasabi ng madalas, 'di ba? Nakatuon sila sa hiya o hindi sa tamang kamalian sa isang tao. Yung sa gawaing ginagawa mong mali. So, hindi, okay, sa isang sitwasyon yun. Hindi sa mga tao. Dapat sa sitwasyon ka nakatuon at hindi sa mga paligid mo. Yun ang nangyari doon. Concerned din naman si Lord o si Jesus about sa sasabihin ng mga tao sa paligid natin. Kaya ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 16, lumawanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ang ibig sabihin nun, hindi lang yung kamalian mo ang nakikita nila, kundi ang kabutihan mo. Hindi dahil sa madadaka, pero dahil sa tumutulong ka upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. 'Di ba? Sabi ko, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. Hindi lang sa talak ng talak, syempre gumagawa ka rin. Kasi ang mga tao ganito, pag inisip nilang isang bagay, usually nakikita nila ang mali sa'yo, ang kamalian. Pero yung kabutihan mo, nakakalimutan nila. Pero ang Diyos hindi ganun. Ang mga mabubuting gawain lang nakikita sa'yo. At sasabihin sa Biblia, tinatawag tayo maging marunong at makiramdam. So, maging sensitive tayo upang ang kabutihan ay maging ibabaw, mapaibabaw sa kaharian ng Diyos. So, hindi lamang ang kasalanan natin ang naiisip ng Diyos. Iniisip din niya ang mga kabutihang nagawa natin. Lahat yan bilang yan ng Diyos. Kahit magbago ang version o klase ng mga kasalanan, karaniwan man yan o hindi, kasalanan pa rin yun. Halimbawa, ang pakikiapid o pagiging kerida. So, anong kerida? Mistress, pangalawang asawa. Madalas hindi na natin kayang supilin ang mga yon dahil sa kilala na yun na lipunan natin. So, hindi natin masasabi na tama yun. Okay? So, ito ay isang pagiging dahil daw isa to pagiging macho. Naniniwala ba kayo? Pag mayang babae, macho ka. So, ewan ko kung yun ang naiisip ninyo. So, kapag mas maramdam ka at kahit ano ang gawin mo, sasabihin mo sa kanila, bida ka kasi nga angat ka eh. Marami kang asawa o kaya marami kang kabit. So, yun ang nakikita ngayon sa lipunan. Pero, ayon sa libro ng Proverbs, kasalungat ito sa kultura ng nakararami. Ayon sa kawikaan o Proverbs, siyang nagkamit sa paglinya sa isang babae ay walang bait. So, sabihin na natin pangangaliwa, walang bait sa sarili. Bait, syempre, matino ka ba naman pag kumakabit ka, 'di ba? Ang gumawa niyon ay magpapahamak sa kanyang sarili sa kaluluwa. At isang kasarian
puri. So, kasiriang puri yun. Kasi sa pagkatao mo yun. At tatamuhin niya. At ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. So, hindi mawawala. Kasi ginawa mo na yun eh. Dahil lang sa gusto mo. Yung pride mo, yung ego mo na macho ka, angat ka, yun. Isa sa 10 utos ng Diyos ay huwag kang makiapid. Yun ay pagiging, yung sa adultery in English, apid. So, nasa utos na ng Diyos yun eh. Gayon din ang pagsamba sa ibang imahe. Bukod sa dapat ang Panginoong Diyos lamang. Dahil sa kanilang sidhi na pagsamba sa mga makabundong bagay. Alam mo na makamundong bagay, yung tipong sinasamba mo yung sarili mo dahil gandang-ganda ka, tipong ganon. O kaya yung, yung idolo mong artista, o kaya pop idol, K-pop, o yan, o J-pop, o kaya Filipino pop, lahat ng pop. So, sinasamba mo yun. So, hindi tama yun, sabi yun sa Biblia. Sa mga makamundong bagay, napapabayaan nila kung sino ang dapat sambahin. Yun ang Diyos Ama na gumawa ng langit at lupa at ang mundo natin. Isa sa naging kahihiyan ng ating propetang Jeremiah ay nalungkot dahil sa ang taga-Israel ay nagkaroon ng isang magsing irog na may makamundong pagnanasa sa ibang tao. So, yung mga Israelites, yung mga tao sa Israel, pag tumingin sila sa ibang tao, may pagnanasa. So, dun pa lang, kasalanan na yon sa ibang kapwa. So, malaking kahihiyan yon sa Diyos. Paglabag yun sa honor or karangalan. Isang halimbawa sa Biblia si Tamar, na pinagsamantalahan ng kanyang half-brother o kalahating kapatid. Hindi ko alam kung sa nanay o sa tatay, pero half-brother. Nung una, tumatanggi siya. Pero, di nagtagal, bumigay din siya. Kaya, naggalit ang kanyang kapatid, tunay na kapatid, at naghiganti siya. So, yun ang nangyari. So, si Tamar, bumaba siya sa kanyang pwesto o kanyang trono. Ibinunyag niya ang katotohanan na siya ay pinagsamantalahan. Nilagyan siya ng abo sa ulo. At ipinakita niya talaga sa publiko na siya ay pinagsamantalahan. Kaya, ang nangyari, pagkalipas ng 2 taon, si Absalom, yun nga, naghiganti na nga siya. So, ayon sa Biblia, ang kahihiyan ay dahil sa resulta ng pagkakasala o paglabag sa batas ng Diyos o utos ng Diyos. Ito ay ang malakas na pagsabi ng no, okay? Malakas na pagtanggi sa kasalanan sa Diyos, okay? At sa tao. Dapat tayo ay magaling makaramdam o maging sensitive dahil mapupusok tayo, 'di ba? At mapangakit ang kasalanan. So, maging sensitive tayo, ang kasalanan ay kasalanan. Hindi natin dapat ito ay hawakan o yakapin. Dahil maipapahiwatig nito ang malaking kahihiyan sa ating pagkatao. Minsan, ang kahihiyan ay nagdudulot din ng pagsisisi. Ayon sa Biblia, ang pagsisisi ay may kakayahan na maging makasalanan, kaya ang mga tao o tayo ay lumalapit sa Diyos. Lumalapit sa Diyos para magsisi at humingi ng tawad. Okay? Katulad ni David na nagkasala sa Diyos Ama sa Psalms chapter 51 verse 3 to 4, patuloy na nagmamakaawa siya upang malinisan siya at mangako na hindi na niya uulitin ang kanyang kasalanan. Ano nangyari kapag nagsisi tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, ng kahihiyan na ginawa natin sa Diyos? Hindi madamot ang Diyos. Tandaan nyo. Okay? Hindi siya madamot. Bagkus, maunawain siya. Merciful. Okay? Merciful siya. Mapagpatawad sa mga tao at tinatanggal niya ang kahihiyan na nababalot sa ating katawan. Okay? Ayon sa Biblia, 1 John
chapter 1, verse 12, kapag tayo ay nagsabi ng kasalanan ng kasalanan nyo at mabait at makatarungang Diyos, tayo ay patatawarin. Okay? Pag nagsabi kayo ng kasalanan at sa makatarungang Diyos, tayo ay patatawarin. Bakit? Siyempre Diyos siya. Kaya dapat tayo ay magbago. Kahit sa ating pagkakasala, basta tayo ay manalig at masumunod sa utos ng Diyos, yun ang tamang Christian way o tamang paraan ng isang Kristiyano. So, yun yung mga hindi magandang discussion about sa utang na loob. At ang isa pa, ang napapanahon na eleksyon. 'Di ba maraming mga nangangandidato. Sabihin nila, ginawa ko tong proyekto to, itong bridge na to, itong barangay hall, nagbigay ako ng mga gamot sa health center. Pero, kakamayan ka nun. Iboto nyo po ako sa susunod na halalan. So, yung mga hidden agenda nila, meron silang mga gustong iparating sa'yo na patago, hidden agenda. So, yun ang mga maling paraan ng utang na loob. Dapat ang utang na loob ay hindi dapat humihingi ng kapalit. Ginagawa mo ito sa isang tao dahil hindi ka humihingi ng kapalit. Kaya dapat, ganun din ang ginagawa natin sa ating lipunan. Kasi yun ang tama, good deeds, para tayo ay paakyatin sa kalangitan. Hindi dahil sa utang na loob, tapos in return, gagawin mo, kumbaga parang negative na yun nakatali ka na sa kanila, paulit-ulit na lang. So, dapat hindi ka humingi ng kapalit. Dahil ang Diyos, mabait, hindi siya humingi ng kapalit. Hindi siya, kasi tayo may utang na loob tayo sa Diyos, dahil siyang ang nagawa sa atin, pero hindi siya humihingi ng kapalit. Yan ang sinasabing good deeds, walang kapalit.